Good morning! Kagabi ay ginamit natin itong Ducati Street Fighter natin doon sa 28th Foundation Anniversary ng ating mga kapatid sa Law Enforcers Rider of the Philippines o yung tawag na LIRAP. Meron na rin yatang 5 taon akong miyembro ng grupo ng LIRAP. Yun yung pinakauna-unahang grupo na nasalihan natin na kapag ikaw pala ay nag 5,000 mileage, magiging master rider ka. Sa loob ng isang taon, nagwa 100,000 mileage ako sa motor ko. Anong tawag sa akin? Pero wala pa, hindi pa ako master rider. Wala pa tayong titulo pagdating sa pagmumotor. So bagay di ko naman hinahabol yon. Ang pagmumotor naman ay para sa akin, enjoyment lang naman. Ngayong araw ay meron tayong ride naman sa Bataan. At ito tinatawag nating friendship ride. Ikaw, street fighter, pahinga ka muna dyan, relax ka muna at papahugasan kita mamaya ng solid. Napakapugi niya oh. At ngayong araw gagamitin natin tong Ducati Multistrada natin, V4S Raider. Ito yung motor na napakahirap kong i-let go kasi parang mayroon siyang sentimental value sa akin. Pero kailangan mo rin mag-upgrade for somehow. Siguro bibenta ko na lang din to sa murang halaga. I believe pang 1.6 pwede na to. Yung konsepto ba na BMW at Ducati pinagsama. So yun yung may experience natin mamaya. Matindi dyan. Ang padoy ng itsura ko. Naka Ducati boots tayo. Naka Dainese na pants. Yung jacket natin, naka Ducati jacket tayo. Ayan, Ducati yan. Naka climb na airbag. Gloves sa Ducati. Yung helmet natin, BMW. Friendship ride naman to kaya okay lang yan. Happy Sunday guys. Bye bye. Parang ito yung medyo natututunan ko sa race track, no? Yung mga late brake ba? Yung mga late brake na ganyan, no? Yung safe lang. Hindi na ako naglalagay ngayon ng box sa likod. Kung bakit di ako naglalagay ng box sa likod? Feeling ko kasi parang mas tumuli na yung pagmumotor ko ngayon compare dati. Dahil sa kaka-race track natin, ano? Kapag may box sa likod, medyo may wind drag yun na pag tinamaan ka ng hangin, baka gumanong ganon yung likod. Although, para sa akin, bilang rider din ng motocross dati, yung mga fishtail, yung sa puwet na gumaganon, kaya naman. Kaya lang, para madagdagan yung safety natin, huwag natin nilagay muna kasi medyo matuturin nga yung sakay natin ngayon. Kaya pag nagmumotor kayo, di ba pagka may konting adrenaline na ganyan, ang saya, di ba? Yung adrenaline na yun, it will change into your happiness. Kaya naman, ang saya magmotor. Ma-enjoy mo lang yung motor kapag ka nailalabas mo yung performance niya, no? Hey ma'am, magandang araw sa'yo. Tinetesting ko yung aking bagong intercom. Naririnig yung boses mo ngayon sa vlog ko. Batiin mo yung mga subscriber ko. Hello sa mga subscriber ni Alfred. Mabuhay kayo hanggang gusto niya. Napaka soft spoken naman ng audio mo yan. Napakalupet. Pagka tinawagan mo ako, naka-intercom ako ngayon, tapos connected yan sa microphone, and then maririnig nila yung boses mo. Ang galing, no? Parang tulog ka pa. Binalik ko nga. Binalik mo sa tulog? Bihira ka. Sakti naman ngayon, it's my day off. Ay, daddy, mamaya pala alis kami ng mga bata. Manonood kami ng Emotions. Yung movie. Ay, sama ko. Mamaya, after lunch. Ay, after lunch? Gabi. After lunch. Gabi mo iset para makasama ako. Kasama ako sa inyo. After ka lang. Nakakauwi na ako nun. Sige. 1K lang. Dito na ako sa gas station Carmen gas station. Kakaalis ko lang Siyempre maganda makapunta ako doon kasi friendship ride yun Oo naman. Gusto ko rin pumunta kaya lang hindi nabigyan ng pagkakataon. Sayang, no? Maybe next time. Baka meron pa yan. Another friendship ride. Hindi, ang sabi ni Boss Toti yata gagawin na yata itong regular Okay na kuya? Ayos pala Kasi syempre tinatanggal nila yung boundaries behind the brand. Bang sineset aside nila. Wala naman talagang ganun. Ikaw nga, you have all the brand. Syempre. Sabi ko sa vlog ko, nilet go ko na itong Multistrada ko. Pag nilet go ko ba to, mami, anong ipapalit natin? RS ng Ducati? Bibilan mo ako nun? Uy, Ducati RS? Joke lang. Uwi ka lang. Pinapauwi mo na naman ako papasok pa lang ako ng triplex. Iba din. Ayan, di ba? Parang kasama ko na rin si Mrs. niyan, di ba? Enjoy nga ako habang kausap kita. Concentrate naman ako kahit na kausap kita. Sige na, tulog ka na ulit. Bye-bye. I love you. Bye-bye. See you later. Later. Kuya ka na. May date tayo ng mga bata Yeah, love you too. Bye-bye.
Matagal ko nang gamit itong Ducati Multistrada, and until now sobrang na-amaze pa rin ako dito sa adaptive cruise control. Kasi kakaiba papakita ko lang sa inyo, no? Tignan nyo, press natin to, makikita mo meron siyang gauge dyan na very far, medium, and near. Ito, lalapit siya dun sa kotse sa harap. Ngayon, pag nilagay ko siya sa very far, para safe lang. Kita nyo kung ano yung bilis nung nando sa kabila, yun yung bilis ng motor ko ngayon. Pakita ko sa inyo na hindi ako nagbibitaw kamay para ipakita na marunong ako magnohan. Ang point ko dito, naka-adaptive cruise control yung Multistrada natin dun sa may strada na yun. Kung saan, kung ano yung takbo ng strada na yun, yun din yung magiging takbo ng Ducati natin. For example, ayan, nagbabago, nagiging 92, di ba? Kahit medyo paahon, pero 125 siya, di ba? So, sabihin, wala akong control dito. Nakaset siya ng cruise control supposed to be ng 125. Pero timo, nagbumabawas siya kapag bumabagal yung nasa harap natin. Hindi ko hawak ng, ng gas Susubukan natin na, mag-downshift din tayo ng walang clutch. Yung adaptive cruise control niya hindi nawala. Ngayon, i-release natin para hindi niya ma-detect yung strada sa harap. Bumibili siya mag-isa. Ayun hindi ko ginagas according dun sa nakaset sa kanya. Ganon ka high-tech yung motor na to. Para sa akin, di ba ito yung unang lumabas na mayroong adaptive cruise control. It's very hard to let go this bike. Pero I know, may mga motor pang lalabas na upgraded. Pero this bike, wala akong masabi, shift. Di ba? Kahit di ka nagka-clutch kasi naka-quick shift auto grip siya So pagka ganyan, may convoy kayo, for example, pwede mo nang sumabay sa kanila kung ano yung speed nila, Pag i-off mo, pinutin mo lang to, bumagal ng bigla. Ay, natagpos ko na naman ng nakaka-boring na mahabang T-Flex. Kapag ganito takbuhan mo sa T-Flex, aantokin ka Dapat talaga medyo dagdag ng konti sa ganda ng kalsada Kaya lang syempre, kailangan natin sundin yung speed limit Kaya maganda rin na merong music, di ba? Dito pagdating mo ng Subic bait-baitan yung ride mo dito. Bawal kang magmatulong dito Maraming bawal dito kasi batas ng Amerikano pa daw yung nandito 400 meters. Ito na sila, pauwi na sila. Turn left daw tayo Pauwi na yata yung iba. Ako papunta pa lang. Kasi naman, napasarap naman kasi yung event namin kagabi sa Lirap. Ito pala, yan, Ducati logo, pero mga BMW sa harap. Di ba? May Ducati booth sila dito. Alright. Di ba pinagsama talaga yung BMW at Ducati. Di ba? Morning. Yun mga GS Club. Yeah. Ito na, dumating na iba di ba naunahan ko pa sila? Morning. Red ka ngayon, boss Red ka ngayon. Minsan red, minsan blue. Lahat kasi tropa natin red and blue tayo Blue naman to Yeah, tama. blue, tos red. Good. I miss you, bro. Miss you too, brother. PBA Moto Club pala nandito. Picture nga ako sa mga player ng PBA natin. Pwede po makipicture, sir? Kami nga magpapapicture sa'yo Hindi po. 1, 2. Idol ko po kayo, sir. Yung idol namin napad ka namin sa vlog Nagpapicture ako sa'yo ng Iron Man kasama si Daniel Matangkad. Ay, oo. Simple breakfast lamang. Yun. Ito talaga yung nakaka-high blood sa lechon Yung buto-buto. Totoo po yan, ma'am, di ba? Nakaka-high blood yung lechon na buto-buto. Sabi nila, sir. Oo po. Saka yung skin. Hindi, yung buto-buto lang po nakaka-high blood. Nakaka-high blood kasi wala nang laman, buto na lang. Anong part ng lechon na nakaka-high blood para sa'yo? Para sa akin, Oo.
Yung nandun sa ilalim ng balat, yung nakadikit na Talaga? Sa'yo, Ma'am Teki, anong part ng lechon na nakaka-high blood sa'yo? Parte na hindi na ako makakuha ng balat. Oy, doon puro nakaka-high blood. Natira na ko puro buto eh. Wala na. Wala na. High blood ka rin. High blood ako. doon ba? Wala na. Ayun na nakakaibad talaga. Nakaka-high blood yung buto. Pinakasa ka lang. Soup. Tinatanggal nila yung boundaries ng brand war. Walang brand war. Kasi magkakaibigan yung naka-Ducati at naka-BMW, di ba? Nag-fill up kami ng balloon, nilagay namin yung pangalan namin dyan. Ito yung pangalan, Alfred Watermax. Yan, number 10. Okay, so hindi ko alam kung red and blue, anong gagawin dyan. The balloon in front of you. 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 True. Hindi ko kaya na to? Yan, no? Thank you. Friendship Ride 2024. Thank you, ma'am. We ride as brother. Thank you, sir. Thank you po. Napakabait naman ni sir. Sipin mo, ibibigay niya yung para sa kanya sa akin eh, no? Nanalo tayo ng lalagyan ng susi. Hindi ko na ito may uuwi. Kaya I'm going to do is, dali ko na lang to dito. Galing pa kayong Batangas? Balikan. Nice one, ha? Uwi ka na? Oo, thank you. Tayo ko pa eh. Oh, dyan ka lang eh. A little nonsense is what I need. Yun. Now if you wanna get the best of me, Multistrada. Yes, sir. Ano bro, mauna ako. Bye-bye. Ikaw pala yan. Hindi kita namukaan. Kamusta? Ayun lang. Welcome back to Luzon. Alfred. Ay, boss! Sabi ko, mas pogi ito kaysa kay Alfred Watermax. Sige. Akala ko nasa Mindanao ka bro eh. Davao. there's a night away when nobody Naka Alfred Watermax helmet si manager. Tapos na po yung ating event, Friendship Ride ngayong araw. Napakasaya, napakaganda ng camaraderie. Sana laging ganun ano. Walang brand war, bahala kang mamili kung anong motor yung gusto mong i-ride. Kung ano yung nagpapasaya sa'yo, ganun. Ducati, BMW, respetuhan sa kung ano yung ginagamit yung motorsiklo. But anyway, ako napakasaya ko kasi kumbaga parang first time na nangyari ito sa atin. I don't know, siguro sa experience ko sa pagmumotor dahil bagito pa tayo, unlike yung mga kasama natin, eh talagang masasabi ko na ito eh parang once in a lifetime na nangyari. And hopefully maulit-ulit kasi yung mga BMW owners naman ay may Ducati rin at yung mga Ducatista ay meron din namang BMW. I just want to clear, nag-ride tayo to make friends, to make brotherhood, to make camaraderie, not to have a brand war. Iwasan na natin yung mga ano, ito lang yung maganda, ganyan. Lahat po yan maganda, depende lang po sa riding style ninyo, depende po sa inyong mga experience. Of course, kanya-kanya tayo ng pananaw pagdating sa mga motor natin, sa mga brand. Pero bilang customer, hanggat masaya tayo sa pakisama ng mga dealers dito sa Pilipinas, eh talaga namang mapapa-thank you na lang tayo. Eh, congratulations nga pala no sa Ducati Philippines kasi imagine mo no, sa Asia pala, Ducati Philippines ang #1 pagdating sa service. Congratulations. Hello. Baka na? Hi ma'am, going home, pauwi na ako. Okay. Nasa palabas pala ako ng Subic. Mga 2 hours maybe. Oo. Sakto, 4 tayo alis. Sige. Okay, bye. Love you. Naka-vlog ako eh. Nagpalaro sila ng lobo. At sa lobong yon, marirealize mo yung mga something na kakaiba. Gusto ko lang i-share sa inyo ano yung marirealize natin doon sa game kanina. So pinasulat yung pangalan namin doon sa lobo plus the number. Nung nailagay na namin, ang nangyari ngayon, pinapunta kaming lahat doon sa mga lobo namin. Eh ni-reshuffle ngayon yung lobo. Ngayon, nahihirapan kaming hanapin yung sarili naming lobo. Yung parang 3% our motorcycle. Kasi red and blue siya eh. Kung yun pa Ducati or BMW. Nahihirapan kang mag-decide ngayon anong lobo yung kukunin mo. Kung red or blue. Pero isa rin sa mas challenging din na mahirap din hanapin yung isang grupo. Kasi for example, sinabi sa amin na hanapin nyo ngayon kung sino man yung nandyan na makukuha mo, yun yung hanapin mo. Eh paano kung di mo kilala yung nakalagay doon sa lobo, di ba? Very challenging. So isa rin sa mahirap hanapin yung right community sa pagmumotor. Kumbaga hindi lang motor, right community, yung mga ganun na kailangan mo ma-consider. Sa palagay ko naman, yung grupong yon, yung kanina, yung mga na-meet natin doon, talaga namang mga dissenting tao. Yun ang masasabi ko, lahat sila ay maayos ang kanilang mga estado sa buhay. At pag ganun mga tao ang nakapaligid sa'yo, positive din ang effect sa'yo niyan. Ang ibig ko sabihin,
pwedeng mag-benefit ka din na may something kang matututunan sa kanila at mayroon ka rin something na matututunan mula sa kanila. Ibig sabihin, sabay-sabay kayong aangat, sabay-sabay kayong lalago. O diba, maganda yung ganon. Kaya kapag naghahanap ka ng mga kaibigan with the same passion, kaya naman in-organize yung ganyang friendship ride, and we ride as brother, para naman ma-feel natin kung kamusta naman ang camaraderie kahit magkaiba ng brand. Siyempre tayo naman, hindi naman tayo ang may-ari ng brand na yan. Both brands are good, yun ang masabi ko. Hindi naman sa nagiging bias ako, pero sobrang solid kasi ng support ng Ducati. Nakita naman natin, napaka-solid. Pero lahat naman yan ay solid naman talaga yung after sales ng mga kumpanya. Kaya nasa iyo na lang kung what kind of bike will you choose, what type of riding style ang meron ka. Kung gusto mong magmatulin, mag Ducati ka. Kung gusto mong medyo chill ride, mag BM ka. Both bike are recommendable. Kaya nga ang helmet natin, di ba, naka BMW helmet pero Ducati bike. So moving on, but nag-traffic. Oh man, dang. What happened? Auto balance, ano nangyari? Sa truck? Sumabit? Mag-iingat talaga. First time ko nag-exit dito sa Porac. Marahil lagi ito napapanood sa vlog ni Reed pagka nagpa-vlog siya, no? Ito yung meeting place namin. Nakapag-exit na ako dati dito. Naka 1300 ako nun eh, nung nag-exit ako dito. Uy! Umuulan. Akalain mo dito lang umuulan? Uy, ang ganda naman ng mga bamboo dito. Ito first time na dinaanan ko. Sabi ko, dadaan lang ako. Ano ba naman yan? Hindi, sa dulo yan, wala yan. Sarap din maligo sa ulan. Ganyan pag rider. Wala nang masisilungan. Uy, ang lakas ng ulan. Pero masarap din mag-ride ng basa eh. Hindi ka nakakaramdam ng init. Kapag ka kasi trail rider ka, yung nag-i-enduro ba sa bundok, yan yung gusto mo naman, yung umuulan, yung nababasa, ganyan. So hinahanap din ng katawan ko yung ganyan, yung parang nababasa habang nagra-ride. At dahil tag-ulan na rin ngayon, parang gusto ko tuloy gumawa ng video, no, na magte-trail tayo, no. Samahan niyo ako sa trail sa bundok. Tignan natin kung makakaahon yung motor natin, yung ating Yamaha Tenere. Sa NLEX wala namang ulan eh. Dito lang sa exit, tignan niya, walang ulan sa NLEX. Kung hindi tayo umexit dun sa Porac, kung umuwi na lang tayo diretso, di hindi tayo nabasa. Okay, let's go home. At may bonding time pa ako sa asawa at sa mga anak ko. Ayo. Galing eh, no? Dito tuyong tuyo eh. Doon lang talaga sa exit mo, no? Doon lang talaga may ulan eh. Dito walang ulan, dito may ulan. Sakto lang yung pagkakabasa sa akin ah. Parang hindi ako nabasa, natutuyo na ako. Tayo na tayo para matuyo yung pants ko. Di nahanginan eh. Okay, gusto kong uminom ng tubig. Nakakauhaw. Alright, ito yung landmark ko, yung malaking manok. Para tayong nag-teleport eh, Tulin. Saka na. Andito na ako. Okay. So ngayon naman ay oras naman para sa mga bata at sa asawa. Dahil linggo ngayon. O mami, magbabay ka na sa vlog ko. Bye everyone. Ride Ayan. safe. Keep safe.